Magandang araw mga kapuso at kapamilya! Panahon na naman ang kasiyahan dito sa Masayang Tahanan. Magandang araw sa lahat ng ating mga ka-family at tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil sumisikat na muli ang araw. Naku, marami ang mga nanay at mga nakatoka sa paglalaba ang talagang tinitake advantage ang pagsikat ng araw dahil nga sa sunod-sunod na mga bagyo at sunod-sunod na pag-ulan, tiyak na naipon ang atin pong mga labada. Hello mga ka-family! Ako ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran sa Lumbides. At welcome po kayo dito sa ating palatuntunang Masayang Tahanan. Masayang kwentuhang pampamilya po ang ating pagsasaluhan ngayon. Kamusta po kayo ngayong araw na ito? Tayo nga ay sumampa na sa buwan ng Agosto. At merong bagong time slot ang inyong Masayang Tahanan dito sa 702 DZAS. Kung dati naririnig po tayo ng 10 in the morning, ngayon po ay 10:30 hanggang 11:30 po tayo magkakasama-sama dito sa ating programa. Kamusta po ang bawat miyembro ng inyong pamilya? Ano ang mga celebrations na inyong mamarkahan ngayon pong buwan na ito? Tayo po ay makikipagkwentuhan sa napakagandang panauhin natin ngayong araw na ito. Batang-bata, naalala ko nung ako ay 25 years old pa. Ngayon, kabaliktaran na eh. Imbis na 25, 52 na eh. Pero itong ating guest ngayon talaga naman, batang-bata. Maraming mga plano sa buhay, marami pang mga pangarap na gustong abutin. And marami rin siyang mga maibabahagi sa atin tungkol sa kanyang relationship sa pamilya at relationship sa Panginoon. Kasama po natin ngayon dito sa Masayang Tahanan si Daniela May Chong. Ang nickname po niya ay Dan. Magandang araw sa iyo, Dan. Kamusta ka? Hello, Ate Maloy. Magandang araw po. Okay naman po ako. Thankful kasi maganda yung panahon ngayon, pero still praying for other people na naapektuhan ng bagyo. Oo, maganda yung paalala mo, no? Marami sa ating mga kababayan talagang lumubog sa baha ang kanilang mga tahanan, mga pananim na sira, mga properties na sira. So, we will continue to uphold them in our prayers. At kung may mga pagkakataon po na makapaghatid tayo ng tulong pinansyal at tulong material sa mga communities na ito na nasalanta nga po ng bagyo, pwede po natin yang ipaabot sa iba't ibang mga organizations kagaya ng Operation Blessing. Ang FEBC po ay nakikipag-ugnayan din sa PhilRads ng PCEC. So marami pong mga opportunities to be channels of blessings ngayon pong panahon na ito. Dan, mukha kang college student pero nagtatrabaho ka na, no? Can you tell us a little bit about yourself? Ano ang iyong pinagkakaabalahan? Ano ang iyong trabaho? Ang pinagkakaabalahan ko po ngayon, Ate Maloy, isa po akong virtual assistant copywriter from foreign company po. Ayun po yung pinagkakaabalahan ko, permanent work from home. So work from home yan. Ano? Kamusta ang adjustment? Ano ang mga challenge ng work from home sa panahong ito? Isa po sa mga challenge ko is yung consistency ko sa trabaho. Kasi ang daming distraction pag nasa bahay ka lang.
Lalo na ngayon na flexible yung time ko. Pag natapos ko yung oras ko sa trabaho, pwede ko nang gawin yung mga bagay na, na pwede kong gawin, household chores or whatever it is. Ayun po. Pero sometimes medyo naapektuhan na yung trabaho ko minsan pag madalas ako nanonood, Netflix, ganyan. So, importante talaga no, na self-directed at saka merong disiplina sa paggamit ng oras, no? Although ang daming advantages ng work from home, marami rin ngang challenge gaya ng paano mo tatapusin yung mga output na nire-require sa iyo. Napansin ko dyan sa likuran mo, Dan, merong nakalagay na verse. Ano ba yan? Opo. Ayan po yung Nakakabit sa mga, wall. ayan po yung mga minimemorize ko every week na Bible verse. Pinapatong ko lang yung mga na-memorize ko ng verses. Tapos lagi siyang nire-remind every morning or kaya pag connected siya sa nararamdaman ko, babalikan ko lang siya. Ganun ko. Oo. Kailan ka nagsimula? Napakagandang habit niyan na you don't just read scriptures but you memorize them. You keep it to your heart and also your mind. Kailan nag-start ang habit of memorizing Bible verses para sa iyo? Last month lang po, nung nag-volunteer na ako sa church. Tapos nung nakipag-break na ako sa ex ko. Nako! Dun po ako. Ayan, usapang break up na tayo. Yang gandang yan, nakikipag-break at iniiwan. Ano ba yan? Was it by choice? Sino ang nakipagkalas sa inyong relationship? Actually, ako po. Ako po yung nakipagkalas. Kasi po, parang wala na siyang value. And he lied to me, which is sa prinsipyo ko, ayoko ng taong pagsisinungalingan ako and lolokohin ako. So, ayun po. At bahagi ng iyong pag-cope up doon sa heartbreak ay ang pagme-memorize ng scriptures. Yes. Bakit mo naisip yon? Did someone advise you na mag-memorize ka ng scriptures, Dan? Makakatulong yan para yung sakit na iyong nararamdaman ay mapapawi at mapapalitan ng encouragement. Who motivated you? What motivated you to do Actually, wala pong nag-motivate sa akin. Mahilig po talaga ako magsulat ng mga story ko, mga testimony about how good is God. And isa sa nagtulak sa akin, yung nakita ko yung verse na Psalm 77, which is, yun po yung talagang tumatak sa puso ko na yung time na break up, yun yung tumulong sa akin talaga. So, simula nun, parang gusto ko na mag-memorize ng mga Bible verses. Ayun po. What in Psalm 77 particularly or specifically ang nakapag-encourage sa iyo? Ano po, yung Psalm 77 to po. Yung sinabi nila, when I was in distress, I sought the Lord. At night, I stretched out untiring hands, and I would not be comforted. Parang yun kasi nararamdaman ko that time na parang, Lord, kahit mag-reach out ako sa but parang wala akong comfort. Ngayon, parang sa distress ko, ikaw hinahanap ko, pero hindi po kita maramdaman. Actually, yung sagot sa akin ni Lord, kakaiba. Binigyan niya ako ng situation na naging reason out sa akin para mas tatagan ko yung decision ko na makipaghiwalay sa ex-boyfriend ko. Which is yung situation na yun, sobrang simple lang niya. Pero nawala na yung respect. Nandun na yung hiding, lying. Hindi na, sa mga kaidaran namin ngayon, sobrang big deal nung update nung updating. Which is, isa yon sa mga naging dahilan kung bakit tumatag yung loob ko na umalis na sa isang relasyon na wala ng value. That time, sa second boyfriend ko po ito that time, ang ginawa niya po kasi is, hindi ko na po babanggitin yung pangalan. Ang ginawa niya po kasi is, first month ng relationship namin, he lied to me.
So, unang buwan pa lang may red Oo. flag na kaagad. May lying na kaagad. Ang principle ko po, 'di ba, sabi ko na hindi hindi ako tatanggap ng tao na pagsisinungalingan ako. Pero dahil mahal ko, I tried to forgive him. Tinry ko. Sige, nag-lie. Hindi pa naman cheating. Lie pa lang naman. Mm. Tinry ko, sige, go on kami. Hanggang sa naka 6 months na. Pero paano Pero mo nalaman na hindi nagsasabi ng totoo? Paano mo nabubuking? nahuli ko po siya sa I mean, ang galing ni Lord sa part na po ito. Nung time na yun na kausap niya po kasi yung friend niya. Mm. Nag-usap sila. Alam ko po yun na, magkaibigan lang naman. So, okay lang sa akin. Usap kayo, okay. Tapos po, nung time na nag-brown out sa kanila, nag-effort pa po talaga siya na lumabas para lang makausap yung friend niya. Which is sa part ko, hindi niya ginagawa yan. Mm. Tapos sabi ko, di kinonfront ko po siya. Bakit ganito? Bakit ganito ka umarte sa friend mo? Bakit kailangan mo pang lumabas? Pwede niyo namang i-end yung usapan niyo na. Which is madaling araw na din, nag-uusap pa din kayo. Mm. Tapos po, ayun, sabi niya, okay, titigil niya na, sabi niya na. So, tinigil na nila yung usapan. Tapos, hindi ko alam, behind my back, nag-uusap pa din pala sila. Mm. Tapos, pero alam ko yung FB password niya, alam ko. Tapos, binubuksan ko, wala namang usapan. Pero that time na inopen ko siya sa panibagong device, nakita ko sa bigla nag-appear yung sa screen na sa Telegram na lang tayo mag-usap, delete mo na 'to lahat. Sabi ko, Mm. in-screenshot ko po agad. Pero pag refresh nung screen, wala na doon ang usapan. Sabi ko, grabe Ate Maloy, parang pinagsakloban ako that time. Kasi syempre, pareha kaming Christian and I trust him na hindi niya ako gaganunin. Mm. Tapos, ayun po, ang galing lang ni Lord kasi deleted na siya, pero pinakita niya pa din sa akin. So, screenshot ko po. Tapos, ayun po, kinonfront ko na po siya. First month pa lang po yan. So, ayun po, that time na kinonfront ko siya, siguro mga 2 weeks po kami hindi nag-usap. Mm. Pero dahil mahal ko pa rin siya, tapos binivisit niya ako dito sa bahay. Tapos po parang nililigawan niya ulit ako. Sige. Sige, ano naman yan. Pinanghawakan ko po talaga para naman tayong Christian. We Mm. should forgive, ganyan. Malay mo may chance pa magbago. Tapos, ayun po. Hanggang sa mga 6 months kami. Akala ko pa napatawad ko na siya sa lying na yun. Pero hindi pala. Nire-remind lagi ako ni Lord. Hindi na po ako nagkaroon ng peace of mind because of that situation. And ayun po, naging worse yung situation namin. Sa Mm. 6 months na yun, mas marami pa yung away, mas marami pa yung ah ah, hindi namin pagkakaintindihan kesa sa love. Tapos, that time po, nire-remind na din ako ni Lord na, tama na, tama na anak. Pero, hindi ko pa din gine-give up. Mm. Tapos, nagpe-pray na ako, Lord, kung hindi pa siya, di ba? Kung hindi pa siya, sabihin mo sa akin. Tapos, kinagabihan, sa dream ko, ipapakita ni Lord, nag-cheat yung jowa ko, yung Mm. boyfriend ko. Tapos sabi niya, hindi ko pa rin pinakinggan. Parang ilang beses na akong siguro binatukan ni Lord. Pero hindi pa din. Hindi ko pa rin po pinakinggan. So anong turning point? Bakit after so many red flags, kinakausap ka ng Panginoon sa panaginip mo, nakakadiscover ka ng mga bagay na Mm-mm. talagang proof na merong lying and cheating na Mm-mm. nangyayari? Finally, ano ang nag-convince sa iyo na hanggang dito na lang, hindi ko na Ah, matatanggap ito? Ito po, yung one time na isang buong araw po siyang hindi nagparamdam sa akin. Pero okay kami. Mm. Nag-usap kami, nung kinagabihan, okay kami. Tapos kinabukasan, hindi siya nagpaparamdam. Tapos tinanong ko po yung daddy niya na, Tito, saan po si Ini? Saan po Mm. si X? Tapos sabi niya, umalis kasama yung mga ka-work. Mm. Sabi ko, ba't di niya sinabi sa akin? Tapos, yun po, sa sobrang simpleng situation na yun, pero yung pinakasimple na yun, yung nagbukas puso ko tsaka utak ko na, tama na. Mm.
parang nag-hide na sa'yo, bakit kailangan mo pang i-push. Ayun po. But I'm sure kahit na maraming beses na, no, o kumbaga nakakota na, marami ng dahilan para talaga maghiwalay. Yung finality ng paghihiwalay medyo masakit pa rin. Papaano mo hinarap yung heartbreak? Actually po, 2 months pa lang po kaming break. Ayun po. Tapos, eto na yung sinabi ko na nag-start na talaga akong sundin yung calling ni Lord sa akin na mag-volunteer na ako. After 6 years of being a complacent Christian, tinry ko na mag-ask ng help sa church na gusto ko na po mag-volunteer. At that time, wala pang lumalapit sa akin. Kasi sa church po, di ba, may mga lumalapit para mag-invite sa mga victory group, sa mga cell group, ganun. Sa akin, wala pa po. Pero nag-volunteer na ako, nag-list na ako, ganun. Tapos at that time, umattend po ako ng fasting. Praying and fasting. Sa pangatlong araw po, yung breaking the fast. Doon ko nakita yung taong tutulong sa akin na mag-plant na sa church. Magkaroon na ng root sa church mismo. Which is si Ate G. Which is answered prayer niya din ako. Ang galing lang ni Lord na hindi niya binibigay yung mismong prayer. Pero gumagawa siya ng bagay na mas amazing story. Ayun po, nakilala ko po si Ate G nung breaking the fast na. Tapos, kinuha niya ako. Sabi niya, mag-ano ka na, volunteer ka na. Huwag ka mag-alala, tutulungan kita na ma-settle dito sa church, ganito. Ayun po, simula na naging usherette na ako, nag-serve na ako sa church. Wow, congratulations. So, merong kinailangang tanggalin ang Panginoon para mailagay ka doon sa mas makabubuti para sa iyo, di ba? Minsan merong mga humahad lang doon sa growth natin, humahad lang para mas ma-enjoy natin ang ating relationship sa Panginoon. And letting go of it will be painful, di ba? Tayo nag-let go, lalo na minahal, you gave a part of yourself to that person, talagang very painful yan. Pero yun, meron ng verse sa Bible nagsasabi, the Lord will turn our, from ashes will rise up beautiful things, hindi ba? At yan yung ginagawa ng Panginoon sa'yo. Yung, sabi mo kanina, you've been going to church for 6 years. Pero yung 6 na taon na yon, uma-attend lang sa simbahan? Attend lang po. Lang. After church, alis na, uwi na po, ganun. Ngayon lang po talaga ako nagkalakas ng loob. Ngayon lang po ako talaga nakinig kay Lord na mag-volunteer ka na. Ano yung kaibahan ng uma-attend ka lang sa simbahan sa mayroon kang ka-accountability? Ayan nga, si Ate G, sabi mo, tinutulungan ka ngayon, inaalagaan ka ngayon. Ano yung kaibahan nun, Dan? Noon po kasi, pag may mga problema ako, tapos sa atin ka lang ng church, wala lang. Parang wala kang kasama sa mga time na nag-i-struggle ka, na nakakaranas ka ng suffering. Pero ngayon po, kahit 2 months pa lang po kaming break, nasa process na ako na malapit na talaga ako mag-fully heal. Kasi may mga taong tumutulong sa akin na mag-open up ako. Kahit hindi ako yung tao na nag-open up. Nandiyan yung mga ka-churchmate ko, ka-victory group ko. Tinutulungan nila ako na nakikinig sila sa story ko. Ayun po, sobrang sobrang laking pakinabang niya sa life ko. Binago niya talaga yung routine ko sa bahay, sa life ko. Kasi dati po, nanood lang ako nanood sa cellphone, ganun. Lang po, parang napaka-invaluable ng time ko dati. Pero ngayon, nagba-badminton kami, which is sobrang laking tulong sa akin para hindi ako mag-overthink. Ayun po. So mas may activity ka na, mas active na yung lifestyle mo kaysa yung dati na puro gadget, puro nood lang. Ngayon meron ka ng kagrupo na nagtatangay sa'yo para medyo ma-exercise naman tayo. Importante yan ha, yung
meron tayong accountability, meron tayong support group, at tayo ay lumalabas ng bahay paminsan-minsan para mas maging balanse ang buhay natin. Dan, this is not your first breakup, ano? Opo, hindi po. Mm-mm. Yung first boyfriend ko po, it lasted for 3 years. Matagal. Opo, sobrang tagal po. And he cheated on me. Mm-mm. Sa ka-work niya naman. Nalaman ko lang din po dahil sa Mobile Legends. Which, ang galing din po kasi alam mo yun, yung hindi mo na dapat pa makita pero pinakita pa sa'yo para maging buo yung decision mo sa decision mo makipaghiwalay. Para wala kang regret na Mm-mm. baka hindi ko kasi ginawa yung best ko, baka kaya kami naghiwalay, ganito. Pero ang galing ni Lord kasi pinakita niya ulit sa akin yung evidence na someone is cheating on me. My ex-boyfriend is cheating on me. Ayun Mm-mm. po, in-screenshot ko ulit, sinend ko sa kanya. Which is, ito naman, nakipag-iwalay po ako ng maayos. And nag-thank you ako, ganun. Ayun po. Mas mahirap ba yung first breakup? Kasi mas matagal yun eh. O mas mahirap yung ngayon? Parang mas mahirap po yung ngayon kasi nag-trust na ako sa kanya and we are both Christian po. Hmm. Ayun. So, ang Ayun. expectations ay iba. Dahil pareho ng Christian, ang ini-expect mo, pareho kayo ng Oo. values at talagang pahahalagahan yung relationship. Opo. Tsaka ang nakita ko po, parang kahit pareha kaming Christian, yung mga ginagawa ko before sa first boyfriend ko, like doing sexual immorality Mm-mm. in the eyes of God, ganun din yung ginagawa ko kahit Kristiyano na yung isa ko pang ex. So, Sabi ko, walang pagkakaiba. parang wala pong pagkakaiba. Sabi ko, anong kulang? Anong mali? Mm-mm. Bakit ganito, Lord? Parang lahat parang nag-fail. Kasi po, yung family ko, yung mga kapatid ko po, um, yung mga ka-relationship din po nila, niloloko sila. Parang nasa generation namin na kami niloloko. Mm. Tapos po, open din sa family namin mga fornication, lahat po ng sexual immorality, live-in, sex outside marriage po, yun nga. May nabuntis na maaga, may nakabuntis na maaga. Parang sabi ko, parang ganito, parang pa-circle-circle lang po yung mga nangyayari sa family ko, which is sa akin din nangyari. Parang kahit nakarinig na ako ng dati ng sermon about purity, hindi ko siya pinahalagahan. Hanggang sa nawala sa akin, hanggang sa nakuha na sa akin. Sabi ko, Lord, ano po ba? Bakit nangyayari to? Bakit ganito? Bakit yung pain, pare-pareha lang sa family namin. Niloloko kami. Lord, mabayad naman kami. Sabi ko kay Lord, bakit kailangan may mga tao na i-abuse yung mga namin, yung mga kabaitan namin, gano'n. Though hindi ko naman sinasabing perfect kami, masakit din talaga po ako magsalita. Siguro yun, sinisisi ko po talaga sarili ko. And, ni-remind ako ni Lord na, kaya pala, noong 2015, nakilala ko siya. Kaya pala nung nakilala ko siya ng 2015, nagpa-plant na pala si Lord ng seed sa heart ko, using other people. Yun po, nagpa-plant na siya ng seed noon. Tapos, nakalimutan ko siya yung time na mga nasa relationship na ako. Parang Mm. nawala lahat yun. Pero dahil sa mga pain and suffering, dahil sa cheating and lying, ni-remind niya ulit sa akin, ito yung purpose mo, ito yung purpose mo. Hanggang sa, at the end of the day, nalaman ko kung kung saan talaga ako tinatawag ni Lord. Which is, to stop the generational curses na meron sa family ko. Mm. Pero yung mga kapatid ko niloloko. Dapat ako. Though hindi ko naman masisisi sila kung ano mga reason nila bakit sila nagpapatawad. Pero gusto ko na magsimula sa akin yung generation na hindi nagsisimula yung love sa last. Mm. Alam mo po yun, yung parang, So even that ay nire-redeem, binabago ng Panginoon. mm, Kumbaga,
maraming gumagawa noong sex outside marriage. Ngayon, hindi ba? Parang hindi na siya nakakagulat eh. Dahil ang daming ang gumagawa noon. Oo nga Pero po. ngayon, binabago ng Panginoon yung iyong pananaw tungkol dyan. Hindi kailangang maging excuse kung ano yung nangyari sa family natin in the Opo. past, 'di ba? Kung yan yung nangyayari, sabi mo nga kanina, generational curse, it's a cycle, pwedeng maputol yung cycle Opo. na yun. At yun yung pinapa-realize sa'yo ng Panginoon ngayon. Ayun po, ay parang sabi ko, Lord, ito ba yung gusto mong gawin ko na magsimula ako sa family ko, na ituldukan ko na yung mga bagay na hindi kayang labanan ng family ko, ng mga bata pa sila mama, hindi nila natuldukan. Sabi ni Lord, anak, lakasan mo lang loob mo, it will ends with us. Parang sinasabi sa akin ni Lord, it ends with us. Yung mga generational curses, ilagay mo lahat yan sa ilalim ng mga paa mo. Kasi I'm already living in you. Tutulungan kita. Ayun po, parang sabi ko, ito na yung call. Ako yung magbabago sa takbo ng family ko. And Sisimula ng Panginoon sa iyo. po, Yung, sisimulan ni Lord yung sa pagbabago na yan. Then, itong nangyari sa yung dalawang breakup, ano yung mga realizations mo? Yung una mong naging boyfriend ay hindi mo kapareho ng Papa. pananampalataya. Yung pangalawa mong naging boyfriend ay Christian din, pero nagkaroon nga, you fell again, no, with that person. Ano yung mga realizations mo about relationship, about purity? Ito bang dalawang breakup na ito, parang may mga naituro sa'yo kung ano yung dapat na pamantayan pagdating sa serious relationships? Sa first relationship ko po, dun ko na-realize na kailangan ko pala equally yoke ko yung tao. Kasi hindi talaga kami nagkakaintindihan po. Hindi siya yung tao na ayaw niya talagang umattend ng church. Ayaw niya po talaga akong samahan. So, doon ko sa kanya na-realize na kailangan ko ng taong equally yoke. And Pareho kayo ng faith. para kami ng faith, which is, in-apply ko siya sa second relationship ko. Which akala ko na po, na yun. Kasi, na-attend siya ng church, nagbabasa siya ng Bible, gano'n. Hindi pala. So, ang pinaka-realization ko is always guard your heart po. Always guard your heart. Kasi hindi lahat ng mga tao nagbabasa or nagpupunta ng church is itatrato ka ng tama. Lagi mong tatandaan na you can ask God for signs. You can ask God kung maghingi ka ng standard. Ihingi mo kay Lord yung mga standard na sinet mo sa sarili mo. And wag mo sisirain yun. Kasi yun po yung nagpahamak sa akin. Nag-set ako ng standard pero sinira ko din. Kasi mahal ko yun. Nag-compromise, kumbaga. Nag-compromise. Kung para sa akin, lagi mong pipiliin si Lord. Lagi mo siyang number 1 sa priority mo. Tapos po, sa relationship, mas magiging wise na po ako. And I really pray na yung lalaki is man of God na talaga. Hindi siya yung nagpapakitang tao lang para lang makuha yung heart ko, makuha yung loob ko. And binuksan din ni Lord sa isip ko kung ano talaga yung totoong lalaki na nagsisilbi sa kanya. And ayun po, which is, pinagpipray ko talaga kay Lord na Lord, protectahan mo yung sinet ko na standard ngayon. Kasi ayoko na po mag-fail. Ayoko na po kasi parang hindi ko na po kakayanin pag nag-fail pa ulit yung next relationship. And tinuruan din ako ni Lord na pahalagahan ko yung sarili ko. Yung value na sinet ko sa sarili ko, maging firm ako na walang taong makakasira nun. Which is my value is in Christ. Ayun po. Tama. Ang ating completeness, ang ating kabuuan ay hindi maibibigay sa atin ng kahit sino man.
di ba? Marami ang nag-enter sa mga romantic relationship or serious relationship thinking that the other person will complete them. Pero hindi tao ang magbubuo sa atin, kundi ang Panginoon. Itutuloy natin ang kwentuhan natin kasama si Daniela May Chong, dito po sa Masayang Tahanan, pagkatapos ng awit na ito na ating mapakikinggan buhat sa mga kapapuri natin. Pakinggan po natin and then we will continue on with our kwentuhan tungkol sa heartbreak, tungkol sa purity, and waiting upon the Lord's best. Masayang Tahanan at ang ating masayang kakwentuhan ngayon ay si Daniela May Chong. Siya po ay naka-experience ng heartbreak at heartache 2 beses na. But praise God dahil
unti-unti namang natututo na, no? Sa bawat heartbreak, meron siyang natututunan at inihahanda siya ng Panginoon. Doon na sa God's best. Daniela, sabi mo nga, bagong-bagong karanasan, 2 months pa lang, ano, nang mag-break up kayo ng iyong ex-boyfriend. Paano mo ngayon inaalagaan ang iyong sarili? Sabi mo, meron kang mga natutunan, nag-set ka na ng mga standards para sa iyong buhay, especially when it comes to entering into a serious relationship. Paano mo ito mapanghahawakan? Paano mo siya mapaninindigan? Ayun po, para sa akin, feeling ko parang mapapanindigan ko po yung mga sinet kong standards sa sarili ko through God. Siya lang po kasi yung nagre-remind sa akin lagi. Sa sobrang po kasing stubborn ko, minsan parang nasa point ako na gusto ko ulit mag-compromise, ganun. Pero sobrang lakas na ng voice ni Lord na wag mong gagawin yan, anak. Paulit-ulit ka na. Parang ganun. Open ka ba sa accountability leader mo, sa iyong discipler? Open ka pagdating sa area na ito? Opo. Open naman po ako. Actually, sila po yung pangalawa sa nakaalam ng story ko, ganun. Yung mga personal struggles. So, gaanong kahalaga na meron kang ganung grupo who can check on you? Hindi ka ba na-offend kapag halimbawa yung kanilang mga payo, hindi yun yung ine-expect mo na maririnig buhat sa kanila? Hindi po kasi ako yung tipo ng tao na nagagalit pag kinikritik. Ina-accept ko siya as positive lagi. And natutuwa lang din po kasi ang dami ko po natututunan sa kanila. As in, kasi mga na sila, nasa 30s yung iba, yun. Marami na po silang mapapayo sa akin, which is para sa akin mas experience na sila. So, hindi sila binigay ni Lord sa life ko para display lang, which is binigay sila ni Lord sa life ko para i-guide ako. And sila rin po yung nagpa-realize sa akin, hindi ko kailangang magmadali. Biruin mo po na 30 years old na sila pero they're still waiting. They're still patiently waiting sa perfect time ni Lord, sa best man na inilaan ni Lord sa kanila. Ayun po. Ako nga, Dan, 27 years old ako when I had my first boyfriend. At yun na rin ang last boyfriend ko. Wow. Siya na rin ang aking napangasawa. At yun din naman siya, no? Ako ang kanyang first girlfriend at last girlfriend din. Wow. 27 years old kami noon. So hindi talaga, yan yung mga bagay na hindi talaga mamadaliin. I-enjoy lamang ang buhay. Paano mo ine-enjoy ang buhay mo ngayon, Dan, as a single person? More on time na po ako sa mga ka-VG ko. Na kasi po nagsiset na po kami everyday ng, not everyday, but every Saturday ng badminton. Lalaro na po kami, which is hindi ko siya gawain dati. Tapos every Sunday, ayun, nagaan po kami, nag-share ng word ni Lord. And kwentuhan until evening. Ayun po. Tapos, ang Monday to Friday ko naman, busy sa work. Ayun po. So, mas meron ka ng ibang pinagkakaabalahan and you get to enjoy more things with a group of people, hindi lang exclusive sa iisang tao. Yan nga ang madalas na sinasabi namin doon sa aming mga anak because we have 2 daughters. Ang sabi namin sa kanila, huwag magmadali sa pagpasok sa serious relationship kasi ang babata pa nila no? Ang sabi namin, we encourage you to go out on dates with your friends. Maganda ang ini-establish muna ngayon, mga friendship. Tapos, kagaya ng ginagawa mo, Dan, you involve yourself in church ministry, nagsiserve ka. Sabi mo nga, part ka na ng ushering ministry ngayon, tapos nagtuturo, Yan yung magandang pag-investa ng ating panahon at ng ating lakas. And from there, mas lalo pang huhubugin ng Panginoon yung mga standards na ating panghahawakan pagdating sa serious and exclusive relationship. Pwede bang malaman kung ano ang nasa listahan mo ngayon pagdating sa standard
ng lalaki, yung the one na iyong bibigyan ng iyong puso when the right time comes? Number one po, syempre, man of God. Man of God. Hindi lang basta Christian, ha? Hindi lang basta Man Christian. of Man God. of Talagang God. may ebidensya na mahal niya talaga ang Panginoon Opo. at mature sa pananampalataya. Okay? Ano Opo. yung Gusto pangalawa? ko po laging uunahin niya si Lord kesa sa akin. And pag nagde-decision siya, pagpe-pray niya muna bago siya mag-decide para sa sarili niya. So, Yun po prayerful yung dapat. And actually po, nag-set din po ako sa notebook ko ng mga specific things na dapat gawin sa akin ng lalaki. I-reveal ko po ba? Baka merong makapakinig Oh, at baka parang merong usapan lang namin between God. Ayun po. Basta po nag-set po ako ng specific things na pag ginawa sa akin ng lalaki, sobrang specific niya. It means he's the one. kaninong blessing ang iyong o advice, no? Ipapakilatis mo ba yan sa mga magulang mo? Ipapakilatis mo ba sa victory group leader mo bago mo ibigay ang iyong oo? Sakaling may dumating, ano? Opo. Ayan din po yung plano ko. Kasi yan yung luck ko eh. Yung naging kulang ko Lang. dati. Mm. Sarili ko lang pinapakinggan ko. Hindi ko Mm. pinapakinggan yung advice ng ibang tao. Which is sobrang laking tulong pala niya. Kailangan mo, tsaka ko lang din po siya nalaman. Dahil sa mga naririnig kong relationship, na mga Christian relationship, ganun. Dapat pala talaga, ipapakilala mo talaga siya sa church mo, sa family mo, sa friends mo. Kung approve sila, gagamitin ni Lord yung mga taong yun. Kung yun na talaga yung lalaki, sila yung mag-a-advise sa'yo na, good. It's all good. Yeah. Napaka-importante talaga niyan, ano? And it is wise for you to consider that, to include that in your list. Kasi nga, kapag halimbawa in love tayo, napakataas ng emosyon, ano? Ang makikita lang natin dun sa tao kung ano yung maganda sa kanya. Hindi natin makikita yung red flags. While the other people around us, they will remain objective, no? Makikita nila yung mga bagay na hindi natin makikita. Kaya, importante talaga kinoconsult natin sa Panginoon at kinukonsulta din natin doon sa mga tao na mature din sa pananampalataya. Sa akin, very important din ang blessing ng magulang eh. Kaya mananampalataya o hindi ang ating magulang, part ng pag-honor at pagrespeto natin sa mga magulang natin, yung ipinakikilala natin sa kanila kung sino yung mga nanliligaw o kung sino yung mga napupusuan natin, no? Because may wisdom yung mga tao sa paligid natin, may wisdom yung mga mas nakatatanda kaysa sa atin. So very good yan, approve ako dyan sa isang plano mo na yan. Meron pa ba na pwede mong i-share sa amin, not too specific, but something that you would like to share with me and our listeners today? Parang yun na po lahat. The rest po kasi super specific na. Ayun po. So, man of God, prayerful, nakikita mo na kinukonsulta muna niya ang Panginoon bago gumawa ng mga desisyon. At nandun din yung blessing at approval ng iyong pamilya, ng iyong mga kaibigan, at ng iyong accountability group mates. That's very good and very wise. Ano ang ginagawa mo, Dan? Ang daming mga celebrity weddings ngayon, ano? Talagang pag pinanood natin ang mga celebrity weddings, nakakakilig. Merong mga proposals, ganyan. Siyempre, kapag nakakapanood tayo ng ganyang mga bagay, minsan, nagtatanong tayo sa Panginoon, Lord, kailan naman yung sa akin? So, anong ginagawa mo kapag dinadatnan ka ng pagkainip? Ayun po. Actually, very challenging siya sa akin. Kasi dati, pag naiinip ako, kumakausap talaga ako ng kaibigan ko, kahit sino na nag-chat sa akin, yun na-entertain ko. Pero ngayon po, hindi ko rin po alam anong ginawa sa akin ni Lord, pero sobrang hindi na po ako yung taong entertain, na porket ko, bigyan lang ako ng attention, bibigyan ko na rin siya ng attention, hindi na po ako yung ganung tao.
So, ang ginagawa ko talaga lagi na no. Pag may nagpaparamdam sa akin, no muna ako. Kasi hindi pa din talaga ako sobrang malalim sa church. Mm. Kailangan ko pa ng matinding, malakas na foundation kay Lord. Kasi alam ko sa sarili ko na mababaw pa yung foundation ko kay God. So, kailangan ko pa talagang mag-work hard. Ayun po. Natutuwa ako sa humility mo, no? Talagang I can see a very humble heart. I can see someone who is willing to be vulnerable to the faith community dahil gusto mong talagang mas lumalim. And this time, gusto mong hindi sayangin yung panibagong pagkakataon na ibinibigay sa iyo ng Panginoon. Yung iyong mga ginagawa are actually very good. Memorizing scriptures, spending time, investing time serving the Lord, no? Tapos making yourself accountable to a victory group, napaka ganda ng iyong mga ginagawa. And I also pray that through these things, your heart will be protected sa anumang mga tukso o mga invitation to compromise na darating sa iyo. Bilang isang kabataan, bata ka pa, 25 years old, na naghihintay for God's best at nagdi-desire na magkaroon ng malalim na foundation sa Panginoon, ano yung mga temptations na nilalabanan mo o hinaharap mo, and how can we pray for young people like you na nais na i-preserve yung inyong purity para sa susunod na magiging relationship na ibibigay sa inyo ng Panginoon? How can we pray for young people like you? We need, for young people like me, we really need guidance from other people, lalo na po yung mga malapit kay Christ. Please understand us pag hindi po kami nakikinig. And just pray for us. Sobrang laking tulong po ng prayer. Kasi po ako yung tipo ng taon dati na hindi ko talaga pinapakinggan yung mga ate ko, yung mga nagpapayo sa akin na bakit mo pa, pinatawad. Sabi ko, Ate Kate, naman, parang ang dami ko pong reason that time. Pero siguro dahil pinagpipray din nila ako, pumubukas yung utak ko lagi. So, hindi po talaga namin kailangan ng mga harsh comments, mga ganun. Kailangan po namin matinding prayer. Matinding prayer po. Yun po, para po sa akin, yun po yung naging epekto sa akin ng prayerful na mga tao sa paligid ko. Hindi pong kahit hindi na ako nagdadasal that time, hindi kasi sobrang na ako pa sobrang na ako sa sin parang pag nagkakasala ka, di ba, malayo ka talaga kay Lord. So, alam ko ang nakapagpaligtas sa akin that time is yung prayer ng mga family ko, ng mga kaibigan ko. And, pag-pray niyo na lang po kami na mabuksan yung mga isip namin and mas maging matatag kami na kahit anong iba to na truth ng mundo. Babalik kami sa truth ni Christ na binigay ni Lord. Ayun po. Sana hindi po kayo mapagod. Hindi po mapagod yung mga adult, yung mga Christian na mga nagka-counsel sa mga bata, mga ganun. Huwag po kayo mapagod kasi darating yung araw na magigising po kami. Sobrang clouded lang po talaga ng utak namin. Pero walang imposible sa Panginoon. Huwag mapagod na ipanalangin kayo. Opo. Huwag magsawa na kausapin kayo kahit na minsan hindi nakikinig o madalas hindi nakikinig. Huwag magsawa na lumakad kasama kayo. No? Opo. Importante yan sa paggabay sa mga mas nakababata. Wonderful reminders. Napakaganda. Yes, meron ka pang gustong idagdag. One more thing po na hindi ko talaga naramdaman sa family ko, sa magulang ko, yung affection. Kaya hinanap ko siya sa iba. So, for all the parents na nanonood, mas maging affectionate kayo sa mga young. Sorry po.
Mas maging affectionate kayo. Ipakita niyo na mahal niyo sila through actions and words. Para hindi po nila hanapin sa labas. Pagmamahal na wala sa family. Talagang we have a very, very big job ahead of us. Because maraming parents, hindi rin nila alam paano magpahayag ng affection dahil hindi rin nila natanggap. Pero ang ganda nung sinabi mo, Dan, na gusto mo sa iyo na matigil kung ano man yung generational curse or yung mga cycle of not good examples na matigil na ito sa iyo. Kasi tama ka, kahit na halimbawa, hindi lumaki sa isang affectionate family ang ating mga magulang, hindi yun dapat maging excuse para hindi tayo maging affectionate doon sa ating mga anak. Dahil pwede natin siyang matutunan at pwede tayong i-equip ng Panginoon kung paano natin yan gagawin. Maraming salamat for sharing your heart and your life with us today, Dan. I'd like to pray for you and to other young people who might be brokenhearted right now, but are committed to follow God and committed to pursue the ways of God in their lives. Sige, mag-pray tayo. Heavenly Father, maraming salamat po dahil mahal ninyo si Dan, mahal ninyo ang mga kabataang kagaya niya. At kahit sila ay nasasaktan at nahihirapan, hindi ibig sabihin sila ay inyong kinalimutan o pinabayaan. Many times, you would use painful experiences to get our attention and to draw us back to you. At maraming salamat dahil ganyan ang naging response ni Dan sa inyo dito po sa recent heartbreak na kanyang naranasan. Panalangin namin, Panginoon, siya ay iyong sasamahan, i-encourage, buuin niyong muli ang kanyang puso, ang kanyang pananaw tungkol sa kanyang sarili. May she continue to see you in the light of your word and in the truth of your word. At dalangin ko, Panginoon, yung kanyang desire na kayo ay kanyang ma-honor, mag-glorify sa pamamagitan ng paghihintay sa tamang tao na inyong inihanda at itinakda sa kanya. Tulungan niyo po siya na ito ay kanyang magawa. Dalangin ko, Panginoon, higit na lumalim ang kanyang pagkakakilala at pananampalataya sa inyo. Gamitin niyo po ang kanyang discipleship group upang mas lalong tumatag at lumalim ang kanyang foundation. At dalangin ko na siya man ay pagkakalooban ninyo ng mga kabataan na madidisciple din niya, Panginoon, sa takdang panahon. Father, we pray for other young people, young professionals who might be struggling right now pagdating sa kanilang emotional life, sa kanilang love life, Panginoon. Katagpuin niyo sila, Panginoon, at dalangin namin na makita nila na ang kanilang completeness, ang purpose ng kanilang buhay ay tanging sa inyo lamang matatagpuan. Thank you, Lord, for being the God who loves us unconditionally. Thank you, Lord God, for the salvation that we can experience in Jesus Christ. Salamat, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming panalangin. Amen. Dan, thank you very much. I hope that next time, mas marami ng Bible verses ang iyong nakabisa kapag tayo ay nagkwentuhan. At sa susunod na kwentuhan natin, I hope that the Lord has already fully healed you from your heartache at patuloy kang mag-thrive sa iyong relationship sa Panginoon. God bless you, regards to your family and even to Ate Jing, your discipler. Maraming salamat sa iyong oras mo. Thank you po. Nakasama natin ngayon isang kabataan, isang young professional, si Daniela May Chong. Sa mga magulang na nakikinig at nanonood ngayon, hindi natin kayang i-shield ang ating mga anak buhat sa mga heartbreaks. Hindi natin kayang i-shield ang ating mga anak buhat sa mga mistakes and decisions. Hindi tayo pwedeng magdesisyon para sa kanila habang buhay. But what we can do, at ito yung magandang paalala sa atin ni Dan kanina, what we can do for our children is to pray for them, do our very best to draw them closer to the Lord, and always walk alongside them. Kahit pa minsan ay nakagagawa sila ng mga
desisyon na hindi yung best at hindi yung gusto natin. The best expression of love for our young children and for our young adult children is to always be available for them. Express our love through words and actions, through our time and also our presence. Maraming salamat sa iyong pagsama sa amin dito sa Masayang Tahanan. Ito nga po ay hatid sa inyo ng Back to the Bible Philippines at ng Far East Broadcasting Company. Hanggang sa susunod na linggo, ako po ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran sa Lumbides. Palaging nagpapaalala, ang masayang tahanan, sama-sama nating pagsumikapan. God bless our families. Oras na naman ang pagpapaalam, kaibigan. Kung nais mong magkaroon ng kopya ng ating programa, tumawag lamang sa 371-9489. At kung nakatulong sa iyo at sa iyong pamilya ang Masayang Tahanan, magparamdam ka naman, kapatid! Sumulat ka sa Masayang Tahanan, P.O. Box 1750 Manila. Pwede ka